Magandang gabi sa inyong lahat at dahil marami nagre-request at nagtatanong kung ano nga daw ba yung ginawa kong paraan at yung mga inaral ko, yung mga pagkakasunod-sunod ng inaral ko para maipasa yung EPS exam at makapagtrabaho dito sa South Korea. May nag-message sa akin sa TikTok si Bubble Rap. Ang pangalan sa Facebook, Team Des. So, yun, dahil sa'yo nagagawin ko tong video na to. Pero yung tanong na yan, dati ko pa nasagot yan sa Facebook page ko na nahack at sa TikTok ko, siguro natabunan na lang. Pero all goods pa rin kasi natanong mo siya ulit. So gagawin ko siya ng video dito sa YouTube para yung mga sunod na magtatanong, ito na yung papanoorin nila. So yun, simula na tayo. Ano nga ba yung mga ginawa kong paraan o yung pagkakasunod-sunod ng inaral ko? Siyempre, sa akin, kasi self-study ako, wala akong mga materials o reviewer na maaaral. Ang ginawa ko noon, nagtanong-tanong ako sa kaibigan ko kung ano ba yung mga inaral niya. Tapos, pandemic noon, bali nagsa-search ako ng about sa Korean language. Nanonood din ako ng mga vlog, yung mga tutorial. Tapos, doon ko na-discover yung yung Tuldok. Tapos may mga pre na libro sila. Ayun yung inaral ko. Tapos pinaprint ko na lang yun nung mga time na yun. Pinaprint ko sa Tagalog, translation pa nga yun. So, nakalimutan ko na kung saan ko nakuha yung link na yun. Tapos, yun, sali-sali lang ako sa mga group. Tapos, may nagbibigay sa akin ng mga aaralin. Tapos, mga vocabs, yung sama-sama na siya, mga vocabs ng Korean language. So, ito yung aralin mo. Tapos, ito naman yung aralin mo. Sa oras. So, yun, ganun lang yung ginawa ko munang pag-aaral. Puro vocabs lang muna ako. Tapos, yung mga natutunan kong vocabs, sinusulat ko sa pader. Ginagawa ko sa Manila paper. Tapos, kabisado na ako ng kabisado. Yung sa pera, yung pagbibilang nila, Hana Dulcet, Ned Dasot, Ilisam sa Uyok, Chipago Ship. Mga ganun, about, wala pa akong proper na pag-aaral. Kumbaga kung ano lang yung matutunan ko ngayong araw, ito, aralin ko to. Wala pa siyang pagkakasunod-sunod. So, yun. Tapos, sumasali ako sa mga group na nagpapa-exam, mga ganun. Magpapa-test, papa-quiz-quiz. Yan. Malaking tulong din siya kasi nakaka-pressure na minsan may pates, sasagot-sagot kayo nun, tapos may mga tanong-tanong. Parang nagbe-brainstorming din kayo dun sa GC ng mga tanong, tapos sasagutin nyo, ganun. Nakakatulong din yun sa pag-aaral ng Korean language. So ito yung sa akin, ito yung pinagdaanan ko. So pwede nyo ring try, pero sa akin, ayun yung pinagdaanan ko kasi nga self-study ako. Wala ako kasing parang walang nag-guide sa akin. Nagtatanong-tanong lang ako. Naghahanap lang ako sa YouTube, sa kaibigan ko. Ito, aralin mo. Yung mag-umpisa ka muna sa vowels, consonants, sa alphabet nila. Yun, sa characters nila. Tapos, aralin mo yung pagsusulat. Tapos yung pagko-combine ng mga ganun. So, yun pa yung ginawa ko noon, nung unang-una. Tapos, sunod, na-discover ko yung Book 1 and Book 2. Pwede ka naman palang mag-download sa App Store ng Korean EPS Topic Book. So, pag dinownload mo yung Korean EPS Topic Book, pag bukas mo ng app na yun, meron na doon Book 1 and Book 2. Tapos may English translation nun. So, ayun yung inaral ko. Yung pagkakasunod-sunod nun. Umpisa, yung yung alphabet nila, kung paano magsulat, kung ano yung pronunciation. Kumbaga may proper na tayo na pag-aaral. Kahit ba self-study tayo, kasi may libro nakalibro siya. So, hindi siya yung kung ano-ano na lang inaral ko. So, ayun yung masasuggest ko sa mga nag-aaral ngayon na kahit self-study or yung gusto lang muna mag-try mag-aral ng Korean language kung hindi pa sila mag-i-school, yung try lang ba na mag-aral try ko muna mag-aral ng Korean language na ako lang. So, ayun lang din yung ginawa ko. So, yung na-discover ko yung Book 1 and Book 2. Parang nagkaroon ako ito muna yung aral. Ito kasi may page ito muna, basta may mga may mga part by part. Ito muna ang unang part, yung sa sa alphabet. So yun, inaral ko yun. Tapos sunod, pahirap siya ng pahirap. Pero, maiintindihan mo siya kasi hindi siya yung parang pa-rumble na inaaral kung ano lang maaral mo. Ayun yung maganda. Kaya, ang ma-advise ko sa inyo, aralin nyo talaga yung Book 1 and Book 2. So, huwag kayong mag-i-skip doon. Ang ginagawa ko kasi nung una, skip alphabet. Pag naaral ko ng alphabet, kung ano na rin yung inaaral ko. Nung kasi naiinip ako, gusto ko na matapos yung Book 1 and Book 2.
Tapos, nagtatry na ako mag-exam nun. Kasi baka mamaya magka-exam na, biglaan. Nagtatry ako ng exam. Tapos, sa exam, may mga hindi ako masagot. Sabi ko, ito yung in-skip ko na aralin. Ito yung parang natatandaan ko yung mga tanong dito. Tapos yung mga vocabs dito, naaalala ko siya dun sa book 1 and book 2. Nakapaloob siya dun. Tapos babalikan ko na naman siya. Ayun yung mga in-skip ko. Na, kunyari, sa may part 3 siya, part 4. Yun yung mga in-skip ko. Babalikan ko na naman yung book 1 and book 2. Kaya ang ginawa ko nun, nag-focus ako sa book 1. Puro book 1 lang ako nun. Tinapos ko 1 to 30 chapter. Tapos, after nun, nag-try na ako ulit mag-exam. Ng mga exam sa simile topic sa apps din. So, marami pa rin akong hindi nasasagutan. Kasi, may kulang pa. Kasi may book 2 pa na pwedeng aralin. Na pwedeng nahandun yung mga hinahanap natin na pwedeng isagot sa mga practice exam na ginagawa ko. So, yun. Pero nakakasagot naman ako sa mga exam. Tapos yun, inaral ko naman yung book 2. Yun, talagang part 31, part 32, 33, 34. So, talaga, yung parang pinulido ko yung aral. Pero, syempre nakalimutan ko na ngayon yun. Pinulido ko siya noon, na nag-aaral ako noon. Sa libro, sa notebook, sinusulat ko talaga siya ng buo. Book 1, sulat ko ng buo, wala akong ini-skip dun. Kasi, number 1, napapractice ka na magsulat ng Hangul. Tapos, pumapasok pa sa isip mo. Tapos, may mga vocabs doon, kaya by chapter. Ito yung vocabs na aaralin mo. So, ayun lang aralin mo ngayon. Hanggat hindi mo siya nakakabisado, diyan ka muna. Bago ka mag-proceed sa next chapter. Ayun lang ginagawa ko, nung focus lang talaga doon. Tapos, nung natapos ko yung book 1 and book 2, doon na ako nag-vocabs. Yung sama-sama na vocabs. Kunyari, vocabs about verb, puro verb. Tapos mga about sa oras, numbers, ayun naman pinulido ko siya. Kahit na medyo natakil na siya sa book 1 and book 2, mas inarrange ko sa sama-sama na siya sa verbs, adverbs, mga ganun. Tapos pagkatapos ko nun, yun nagta-try na ako ng mga sample exam, sample test, mock test, mock test na ako nun. Puro mock test na yung tinitake ko nun. Kasi kahit papaano, pag inaral mo yung book 1 and book 2, marami ka nang alam. Kung hindi mo siya ini-skip kung yung inaral mo talaga siya parang pagtutuunan mo siya ng oras, hindi yung natapos mo yung chapter 1, hindi mo siya naintindihan. Natapos mo yung chapter 2, ito lang naintindihan mo. Yung 3 and 4 and 5, hindi mo naintindihan. Dapat intindihin mo to. Kasi sayang, babalikan mo na naman siya, sayang yung oras. Kaya puliduhin mo na yung aral. Kasi magagamit mo naman yan dito. Ako lang kasi, nung time ko na nag-aral ako ng Korean language, talagang mahaba yung time frame ko. Kasi 2 years tayo na bakante ng pandemic. So, no choice, nakakulong sa bahay. Di aralin. Nung natapos ko aralin uli. Tapos mock test. Di ba? So kayo, ang ma-advise ko lang, kung gusto nyo lang siyang aralin yung talagang mahaba pa yung time frame nyo. Kaya book 1 and book 2. Pero pag hindi na ganun kahaba yung time frame nyo, aralin nyo yung book 1. Tapos mag-try na kayo mock test. Tapos kabisado kayo ng mga vocabs. Yun, pagka may oras pa kayo, aralin nyo yung book 2. Tapos, yun, tsaka mag-test. Pwede naman yun nag-aaral kayo ng book 1 and book 2. Tapos nagma-mock test na kayo. Yung mock test pala, yung para ka na rin nagtatry na mag-exam. Yun, gano'n. Nagsasagot ka na ng mga question, gano'n yung mock test. Tapos, next pala, ang mga nakatulong sa akin na ginawa ko noon, after ko noon, di ba, natapos ko na yung book 1 and book 2. Tapos nagkakabisado na ako ng mga vocabs. Ang nakatulong sa akin talaga, flashcard. So, syempre, after ng pandemic, nakabalik na ako sa trabaho. So, nawalan na ako ng time mag-aral. Kasi parang, kabisado ko na, antay na lang ako na exam. So, ang ginawa ko, yung mga vocabs na hindi ko kabisado, sinusulat ko siya. Parang lahat ng vocabs ko, sinusulat ko dun sa flashcard. So, yun lang. Basta flashcard, yung ginagawa ng mga nag-aaral ngayon ng Korean language. Kunyari, ito yung Kajok nakalagay dyan. Tapos sa likod niya, family nakalagay yung ibig sabihin. So, babasahin ko siya in Korean. Ito ibig sabihin. So, ito yung mga hindi ko nakakabisado na vocabs, yung parang ang hirap kabisaduhin. Dinadala ko siya sa trabaho pag break time basa. So, siguro mga paulit-ulit mong gawin yun. Yun, yung mga hindi mo kabisado, magkakabisado at makakabisado mo siya. Malaking tulong din siya. Kasi more vocabs, alam niyo naman, pag mas maraming vocabs,
more chance na makapasa sa exam kasi minsan makita mo lang yung tanong, ay, ito yan. Kasi yung ibang vocabs dun na pagpipilian, ang layo dun sa tanong. 'Di ba? May vocabs ka, ito yung vocabs na yun. Ganyan. Kaya yung iba, sabi 'di ba? Vocabs lang mapapasa mo yung exam. Ganun. Kasi may mga ganun talagang instances na nakapasa sila dahil dun sa mga vocabs na kabisado nila. Kasi tapatan din kasi yung exam kung ano yung inaral mo, 'di ba? Pero para sa akin, mas sure na mas maganda na aralin niyo na yung Book 1 and Book 2. Tapos next, yung mga nakatulong sa akin na apps. Number 1, yung Korean EPS topic book. Yun nandun yung Book 1 and Book 2. Next naman, yung simile topic. Sa simile topic naman, ayun yung pwede ka mag-mock test. Tapos pwede mo din dun panoorin yung mga video ni Jenny Lee ba yun? Basta nagtuturo yun ng yung Korean na nag-i-English na nagtuturo. May mga video sa dun sa simile topic. Pwede nyo i-download tapos panoorin nyo. Tapos yung habang pinapanood nyo siya, kayo ng notebook, sulat nyo yung mga natututunan nyo. Parang yung sa pag-aaral nyo yung Book 1 and Book 2. Sulat nyo lahat na natutunan nyo doon. Kasi malaking bagay din yun. Tapos next, ng mga nakatulong sa akin na apps, ayun lang puro simile lang ako nun Nung nakakasagot-sagot na ako sa mock test, puro mock test na ako. Bukas mock test naman. Tapos kabisado ng vocabs. Kasi pag dumating na kayo sa point na natapos nyo na yung Book 1 and Book 2, or marami na kayo natutunan, puro mock test na lang ngayon yan. Tapos yung mga hindi nyo alam, i-review nyo na lang yan. Parang yung tanong na hindi nyo masagutan, i-translate nyo yan in English, tapos uunti-untiin nyo. Tapos yung mga vocabs dun, unti-unti nyo rin makakabisado. So yun, huwag nyo lang i-skipan. Kunyari may mga tanong kayo na hindi masagot, aralin nyo siya para masagutan nyo. So, yun lang yung mga inaral ko talaga na pagkakasunod-sunod. So, ayun, yung magandang balita, hindi na kayo magpapakahirap na maghanap ng reviewer. Kasi dito sa video na to, ilalagay ko sa description nito yung mga inaral ko, mga reviewer na sinabi ko sa inyo kanina, pati yung link ng apps. So, ilalagay ko dito. Para itong video na to, para to sa reviewer, sa mga nag-aaral ng Korean language, lalo sa mga self-study na kagaya ko, na alam kong malaking tulong. Malaki yung magiging tulong nito sa inyo. Kasi ito din yung, ito din yung kailangan ko nun, pero wala kung saan ako naghahanap. Nanghihingi ako ng mga reviewer. Pero ito sa video natin na to, sa description nitong video, dalagay ko yung link, pati yung Google Drive na ginawa ni John Patrick, na friend ko din sa TikTok. So, supporters na at followers natin sa TikTok yan, John Patrick, na ayun yung reviewer niya, pinagsama-sama niya na doon. So, ito rin naman yung inaral ko nun, yung ginawa niya. So, sama-sama na to sa Google Drive. So, makikita nyo sa description. May dito, 960 reviewer sa listening and reading. Tapos yung Book 1 nandito na din. Tapos mga tools na pwede nyong aralin. Yung mga pictures ng tools kasi pwede din lumabas yun sa exam. Basta, ang daming laman itong Google Drive. One na lang to, nandito na lahat. Tapos, yung similar topic, lalagay ko yung link din. Tapos ito yung picture nun. Tapos yung Korean EPS topic book, kung gusto nyo meron kayong copy ng Book 1 and Book 2 sa cellphone. So, ito yun. Tapos, makakapanood ng video na to, share nyo na din yung mga inaral nyo. Kung ano yung mga nakatulong sa inyo na apps na pwedeng i-download ng mga makakapanood na to para pag nabasa nila yung comment, ito pa pala. Meron pa palang mga ganito. Siyempre, yung time ko noon, 2020 ako nag-aral, 2021, 2022. Siyempre, mas advanced na kayo. Baka mamaya may mas madadali kayo na inaral na mas makakatulong. So, tulungan lang tayo. So, lagay nyo lang sa comment kung ano pa yung mga nakatulong sa inyo na apps. So, tapos, kung may mga katanungan pa kayo, comment lang. Comment lang din. Huwag kayong manghiyang mag-comment. So, gagawin ko ng video pag may oras ako. Mag-aalauna ng madaling araw. Naalala ko lang na may nag-chat nga sa akin, si Team Des, na kuya, gawa ka naman ng mga inaral mo yung pagkakasunod-sunod. So, patulog na sana ako pero sabi ko, gagawan ko nga. Kasi dumating din ako sa point na ganyan na nagtatanong ako, minsan walang sumasagot sa akin. Tapos may mga tinatanungan ako talagang yung tumutulong din sila. So, ayun yung gusto kong para pag kayo naman yun nandito sa Korea, gawin nyo din to. Tulong din tayo, tulungan nyo din yung mga nangangailangan, yung mga self-study, ganun. Lalo self-study. Kasi self-study, alam natin, number 1, walang pang-aral yan Tapos, sinasabay lang sa trabaho yung pag-aaral, di ba? Kaya ka nagsiself-study kasi nagtatrabaho ka muna.
Tapos sinasabay mo lang pag-aaral ng Korean language. So yun, sa atin lang, tulungan lang tayo. Tapos, ano pala, shoutout nga pala kay Team Des. Bubble Wrap, pangalan sa TikTok. Tapos nagpapa-shoutout siya. Kay Trixie Lane, yan, sa mga kaibigan niya. Kay June Conrad. Kay Luke Hendricks. Kay Maria Estela. Kay Ayan Lee ba to? Ayan Lee ata. So, Ayan Lee ba yung huli? Sinulat ko lang kasi sa papel eh. Oh. Sinulat ko lang siya sa papel kasi yung cellphone na pang-vlog. Yung cellphone ko na gamit, ito, gamit ko siya sa video kaya hindi ko siya ma-ex. So, Ayan Lee, Maria Estela, Luke Hendricks, June Conrad, Trixie Lane, Team Des. Shoutout sa inyong lahat. So, kung baka ito yung mga kasamahan niya nag-aaral ng Korean language. So, sana makarating kayo dito sa South Korea at sana makatulong tong video na to. So, yun. At naway magkita-kita tayo dito sa South Korea. Solid dito, promise. Kung, ba? Buti nga kayo, ganyan kayo mag-isip na gusto nyo magtrabaho dito. Promise, hindi kayo magsisisi pag nandito na kayo. Mababago yung buhay nyo at mababago yung buhay nating lahat. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Vlog eh, no? Ginawang vlog. So hanggang dito na lang yung video natin. Basta pag may katanungan, huwag mahiyang magtanong. Hindi, pag may katanungan lang kayo about sa EPS, so sa pagtatrabaho dito, sa mga experience ko dito, or sa mga pinagdaanan ko ito, you know, or sa mga inaral ko nga, sa mga, kung ano yung mas kaya kong sagutin, sasagutin ko. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye!